Napakunot ang noo ko nang pumasok ang sasakyan ni Krista sa isang subdivision. Bawat bahay na madaanan namin ay malalaki at nagtataasan ng gate, ngunit karamihan sa mga iyon ay kapansing-pansing mga luma na ang disenyo, parang katulad noong mansyon ni Don Miguel. Dito ko itinago si Ate Lucy. Paliwanag ni Krista na nabasa marahil ang pagtataka ko. Pumasok ang sasakyan niya sa isang malawak na bakuran. Inilibot ko ang mga mata. Luma na ngunit malaki ang bahay na nasa harapan ko. Kay lawak din ang garden sa harap. Ngunit napansin kong ang mga damo ay may kataasan na at ang mga halaman ay hindi na naaalagaan. Nagkalat din ang mga tuyong dahon sa paligid dahil sa isang sulok ng bakuran ay may malaking puno. Dating bahay namin to, hindi na naaalagaan ni na Mom and Dad. Paminsan-minsan lang ay pinupunta nito ng gardener at maids para linisan. Kahit si Kuya Rafael ay ayaw itong tanggapin. Masyado na daw luma ang design. Ayaw naman nilang ibenta. Wika ni Krista. Tahimik sa paligid. Ganoon ba katakot si Lucy at pinagtataguan niya si Oliver? Muling nagsalita si Krista. I think Kuya Oliver will never realize that I was the one hiding Ate Lucy. Bakit hindi siya humingi ng tulong kay Lolo? Just like you, she didn't think our family will still accept her, lalo na kapag nalaman nilang minsan niyang niloko si Kuya Oliver. Halos pareho pala kami ng sitwasyon ni Lucy, kaya pala nung una ko palang siyang makita, ay hindi ko man lang nadama ang galit niya. Kaya pala, noong nilapitan niya ako sa engagement party namin ni Rafael, ay parang may gusto siyang sabihin sa akin. Wala man lang sa mga mata niya ang galit sa akin at panghuhusga. Dinukot ni Krista ang susi sa bag at nang buksan niya ang pintuan ay bumungad sa akin ang maganda at mamahaling kagamitan sa loob ng bahay. Luma lang palang tingnan sa labas ang bahay, pero ang loob noon ay maganda pa. Ate Lucy, tawag ni Krista. Naramdaman namin ang mga yabag na nagmumula sa dining. Pagkatapos ay bumuluwag sa amin si Lucy. Baka sa mukha niya ang kaba, pero nawala iyon agad pagkakita sa amin ni Krista. Krista, kasama mo siya? Bulong niya habang nakamasid sa akin. As usual, ay napakapino pa rin niyang kumilos. Paanong nagawa siyang sakta ni Oliver? Oo, Ate Lucy. O paano? Maiwan ko na muna kayong dalawa para makapag-usap kayo ng maayos. Paalam ni Krista. Hintay na lang kita sa labas, Ate Angela. Sige, nakangiting sang-ayon ni Lucy. Naglakad na si Krista palabas ng bahay. Upo ka, Angela. Nahihiyang tiningnan ko siya bago ako naupo sa sofa. Salamat nga pala sa pagpunta mo kahapon sa mansyon ni Lolo Miguel. Wala yun. It's the least I can do for you. At saka isa pa, mabuti na rin yung naamin ko sa pamilya ni Oliver ang kasalanan ko sa kanya. Isa pa rin kasing dalahin ko yon sa dibdib ko. Hanggang ngayon, I feel guilty for leaving him. Paliwanag ni Lucy. Napatungo ako sa mga sinabi niya. Halos pareho pala kami ng nararamdaman. Lucy, sorry nga pala sa mga kasalanan ko sa'yo. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Tulad ng sinabi ko kahapon, may kasalanan din ako kay Oliver. Niloko ko siya, kaya siya gumanti sa akin. Tinitigan ko siya na noon ay nakamasid sa labas ng mansyon, pero tila wala naman doon ng atensyon niya. Angela, hindi ikaw ang unang babaeng nakasama niya matapos kaming maghiwalay. Siguro dahil sa gumaganti si Oliver, madami siyang naging babae. Naalala ko noon, sa tuwing may mababalitaan akong bagong girlfriend niya, para akong pinapatay sa selos. Wala akong magawa dahil ako ang unang nagloko. Maniwala ka man o hindi ko sinasadya yun. Isa pa, ay kumalas din ako kasi alam ko sa sarili kong mahal ko pa rin si Oliver. Masyado lang ako nasakal sa mga ginagawa niyang paghihigpit sa akin noon. Nakatitig pa rin si Lucy sa kawalan habang inaalala ang lahat. Hindi lang pala ako naging kasintahan ni Oliver matapos sila ni Lucy.
Kay dami ko palang talagang hindi alam sa kanya. Gaano kaya kasakit ang mga pinagdaanan ni Lucy? Lalo ako nakadama ng hiya sa babaeng kaharap ko. Alam mo Angela, sa sobrang sanay na ako sa palagi siyang may bagong girlfriend, hindi na ako nasasaktan nung pahuli na. Naniniwala pa rin akong wala siyang nararamdaman sa mga babaeng yon. Not until he met you. Noon ko tiningnan si Lucy at mapait na ngumiti. Sa'yo siya nagtagal, nagtino siya nung makilala ka niya. Baka nagkakamali ka lang, Lucy. No, Angela. Ako ang saksi sa kung paano siya nagbago, simula nung makilala ka niya. Hindi ko malaman kung anong ipinupunton Lucy. Tiningnan ko lang siya habang nakalatay sa mukha niya ang sakit. Angela, gusto kitang kausapin bago ako umalis dahil makikiusap sana ako sa'yo. Sana tulungan mo si Oliver na bumalik siya sa dati. Baka sa'yo ay makikinig siya. Biglang pakiusap niya. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Iyon ang dahilan kaya gusto niya akong makausap. Lucy, I'm sorry. Pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yan. Nangako ako sa asawa kong lalayuan ko na si Oliver. Angela, please, ikaw lang alam kung makakakumbinsi sa kanya na magpagamot. Nakikiusap ako sa'yo. Mahal ko si Oliver. Gusto ko makitang bumalik siya sa dati. At kung ako ang masusunod, ayaw ko siyang basta nalang iwanan. Kaya lang, ay siya mismo ang may ayaw sa akin. He's blaming me. Sa akin niya ibinabaling lahat ng galit niya. And he's hurting me. Sinasaktan niya ako at hindi ko na kayang tiisin. Nabitin sa ere ang pagsasalita ko nang ipakita niya sa akin ang larawan, buhat sa cellphone niya. Nanginig ako sa nakitang mga pasa at sugat niya doon. Noon ko napansing umiiyak na ulit si Lucy. Labis ang habag ko sa kalagayan niya. Ang hirap, Angela. Ang hirap mahalin ng taong galit na galit sa'yo. Baliwala sa akin ang mga sugat at pasa na yan. Mas masakit pa rin isipin na hindi niya ako kayang mahalin. Habang tumatagal ay palala siya ng palala. Wala akong kakilala dito kundi si Krista lang. Ang parents mo, mabilis na umiling si Lucy. Ayoko na silang mag-alala muli sa akin. Una pa lang ay hindi sila pabor na magbalikan kami ni Oliver. Mahirap lang kami, Angela, at ayaw ko na silang ma-stress ulit. Pareho lang tayo ng sitwasyon, kaya alam kong naiintindihan mo ako. Bakit mo hinayaang saktan ka ni Oliver? Mahal ko siya at naniniwala pa rin ako nung una na hindi niya ako kayang saktan. Pero mali ako, maling-mali. Pinagmasdan ko si Lucy habang umiiyak. Malalim ang sakit na dinala ni Oliver sa kanya. Bakit ba hindi na lang ni Oliver mahalin ang dating asawa? Hindi ba niya magawang magpatawad? Wala sa loob na niyakap ko si Lucy. Hindi ba kakatawa na ang dating kabit ngayon ang umaalo sa tunay na asawa? Ang tunay na asawa pa ang nakikiusap ngayon sa akin na tulungan ko si Oliver. Noong huli, sinabi niyang papatayin niya ako. Putol-putol niyang sabi. Nangilabot ako dahil ganun din ang sinasabi ni Oliver sa akin. Sa takot ko ay tumakas ako dahil baka totohanin niya. Paano ang parents ko? Lucy, hindi mangyayari yan. Tutulungan natin si Oliver. Pangako ko. Ayaw ko siyang lalong mapahamak, Angela. Please, sana tulungan mo siya. Hindi na siyang Oliver na nakilala ko. Ibang-iba na siya. Ang gusto ko lang naman ay bumalik siya sa dating Oliver dahil ang sakit-sakit panoorin siyang nilalamon ng galit. Naawa din ako sa kanya dahil siguradong kung nasan siya, mag-isa siya ngayon. Hindi ko alam kung anong sasabihin para makabawa sa nakikita kong sakit na pinagdaraanan niya. Mukhang labis ang pagmamahal ni Lucy kay Oliver. Sa kabila ng mga sinapit niya, ay may kapakanan pa rin ng asawa niya ang iniisip niya. Bakit hindi makita ni Oliver iyon? Lucy, binantaan din ako ni Oliver. Alam ko, sinabi sa akin ni Krista, kaya noon pa kita gustong lapitan at kausapin. Hindi ko lang alam kung papaano, kaya si Krista ang tinawagan ko. Paliwanag niya. Sobra ako nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa aking makatakas.
Mamaya ay palis na ako. Kaya mangako ka sa akin, Angela. Please, mangako kang tutulungan mo si Oliver. Nakikiusap ang mga mata ni Lucy, kaya kahit hindi ako sigurado, ay nangako ako sa kanya. Alam kong gusto niyang marinig sa akin iyon, bago man lang siya umalis. Oo, pangako, tutulungan ko siya. Ani ko, kahit ang totoo ay hindi ko alam kung papaano. Salamat, Angela. Iyan lang ang magagawa ko para kay Oliver. Malungkot niyang sabi. Sabi niya sa akin, papatayin niya ako kapag nakita ako. Hindi niya gagawin yon, Lucy. Pero sinasaktan niya ako, kaya hindi ko maiwasang matakot na baka totohanin niya ang banta. Mamaya ay susunduin ni Krista ang parents ko na nasa Baguio. Ilalayo ko din sila, sa malayo kay Oliver, dahil binantaan niya ako na sasaktan sila kapag hindi ako nagpakita sa kanya. Gusto ko lang masigurado ang kaligtasan nila. Nilingon ko si Krista na malayo sa amin at may kausap sa cellphone. Bigla akong nakadama ng kaba para sa kanya. Bakit hindi siya humingi ng tulong kay Lolo Miguel o kay Rafael? Bakit hindi ka nagsabi kay Lolo Miguel? I am afraid, Angela. May kasalanan ako sa pamilya ni Oliver, kaya inisip kong malabong panigan nila ako. Napabuntong hininga ako. Halos pareho pala kami ng iniisip noon. Pero hindi si Lolo Miguel. Baka matulungan ka niya. Ayos naman ako, Angela. Paalis na ako mamaya. Ang parents ko na lang ang kailangang masundo ni Krista. Ngumiti si Lucy, pero ramdam ko pa rin ang lungkot niya. Salamat ulit sa pagpapaliwanag mo sa pamilya ni Rafael sa mga nangyari. Hindi mo kailangang magpasalamat, Angela. Ginawa ko din iyon para sa sarili ko. Para sa wakas, ay makalaya na ako sa lihim na itinatago ko sa kanila. Inabot ko ang kamay ni Lucy. Tiningnan niya ako at bahagyang nginitian. Maraming salamat, Lucy. Malaking bagay yun para sa akin. Wala yun, Angela. Nakiusap din sa akin si Krista para nga matulungan ka din. Masaya din ako na nagkausap tayo ngayon. Alam kong naiintindihan mo ako dahil minsan mo na ding minahal si Oliver. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matulungan si Oliver. Salamat, Angela. Kahit papaano, ay napansin kong nabawasan ang lungkot niya. Napalingon kami pareho nang pumasok si Krista. Okay na ba kayo, Ate Lucy? Baka malate ka na sa flight mo. Ihahatid ko pa tong si Ate Angela sa kanila kasi baka magalit si Kuya Rafael kapag hindi yan nakauwi agad. Natatawang putol niya sa usapan namin. Tiningnan ko muli si Lucy. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Mauna na akong umuwi. Paalam ko sa kanya. Saka sumunod kay Krista. Bahagya naman siyang tumango. Noon ko napansin ang mga maleta na nasa isang tabi. Mukhang handa na nga siya sa pag-alis at bahagya akong nalungkot. Alam ko ang sakit na iwanan ang taong mahal mo. Lalo na ang kaso niya na hindi sila okay ni Oliver. Ang lahat ng sakit na dinanas ko pala ay walang-wala sa pinagdadaanan ni Lucy. Muli ko siyang nilingon bago tuluyang lumabas ng bahay na iyon. Habang pinagmamasdan ko siyang nakangiti sa gawin namin, ay kakaibang lungkot at kaba ang nararamdaman ko. Napatigil ako sa paghakbang at muling nilingon ang bahay na noon ay nakasarado na ang pintuan. Why, ate? May naiwan ka? Tanong ni Krista. Wala. Nag-aalala ako para kay Lucy. Sinulyapan ko ulit ang bahay. Paalis na siya ate mamaya. Don't worry. She's safe here. Tumango ako at muli nang naglakad patungo sa sasakyan ni Krista na nakapark. Bahagya kong ipiniling ang ulo. Siguro ay nadadala lang ako ng takot sa nalaman ko buhat kay Lucy. Napabuntong hininga ako nang ilang beses ko nang sinubukan tawagan si Rafael pero out of coverage pa rin ang numero niya. Kanina habang nasa opisina ako ay panay ang tawag niya. Ngayong may gusto akong sabihin sa kanya ay saka naman hindi ko siya makontak. Nasa biyahe kami at kakaalis lang namin sa lumang bahay kung saan naroon si Lucy pero hindi pa rin ako lubayan ng kaba. Alam kong nangako ako kay Lucy na kakausapin si Oliver para sa kanya pero wala pa rin akong balak na suwayin ang bilin ni Rafael.
Hihintayin ko na lang si Lolo Miguel na mahanap si Oliver. Saka ko siya hihikayatin na magpagamot. Okay ka lang ate? Tanong sa akin ni Krista nang mapansing balisa ako. Oo, hindi ko lang makontak si Rafael. Napangiti siya. Baka busy lang. Alam mo ate, I didn't expect to see kuya as happy as the right now. Akala ko sinukuan na niya ang mga babae after Ate Grace. Tipid din akong ngumiti sa kanya. Hindi ko din alam na mamahalin niya ako. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko sa sinabi at nang sulyapan ako ni Krista ay lalo siyang napangisi. Maya-maya ay naging seryoso siya. Ate, do you think I should tell my parents? Iyong pagsundo ko sa parents ni Ate Lucy? Ang totoo Krista, iyon din ang iniisip ko. Natatakot ako para sa'yo. Alam kong pinsan mo si Oliver, pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Sa tingin ko ay dapat mong sabihin sa kanila. Natahimik siya at seryosong nag-isip. Okay, tatawagan ko si Dad. Naputol ang pagsasalita niya nang mag-ring ang cellphone niya, pero agad iyong nawala. Nakapatong iyon sa pagitan ng upuan namin sa front seat. Mabilis niya iyon dinampot para sana tingnan kung sino ang tumawag. Pero hindi pa man niya napipindot ang cellphone ay muli iyong nag-ring. Napakunot siya ng noo, saka sinagot iyon. Hello ate? Krista, help me, please. Naka-loudspeaker iyon, kaya dinig na dinig ko din ang nagpapanik na sigaw ni Lucy sa kabilang linya. Agad na nilusob ng kaba ang dibdib ko sa narinig. Mariing napatapak din si Krista sa preno at muntik pa kaming mabangga dahil doon. Ate? Ate, anong nangyayari? Tarangtang tanong ni Krista kay Lucy. Mabilis niyang kinabig ang sasakyan patabi. Hindi niya alintana ang mga kasamahang sasakyan sa kalsada na malakas kaming binusinahan dahil sa bigla niyang pagpreno at pagkabig. Gabi na at mabuti na lang na hindi kami na-aksidente. Hello? Hello ate? Kausap ulit ni Krista kay Lucy, pero naputol na ang tawag. Maang kaming nagkatitigan. Baka sa mga mata namin ang takot pareho. Base sa pagsigaw ni Lucy kanina, ay alam kong hindi maganda ang nangyayari. Anong gagawin natin Krista? Tanong ko. Parang nanuyo ang lalamunan ko at lalabas na ang puso ko sa kaba. Ramdam ko ang panginginig maging ng mga tuhod ko. Hindi ko alam ate. Kailangan kong balikan si ate. Delikado Krista. Pigil ko sa kanya. Pero agad din akong natigilan. Paano nga ba? Ipagpapawalang bahala na lang ba namin ang tawag ni Lucy? Sinubukan ulit ni Kristang tawagan si Lucy. Pero hindi na ito makontak. Mabilis siyang nagmaniobra ng sasakyan. Kahit pa nga madaming nagalit sa kanya sa ginawa niyang pagharang sa daan. Baliwala sa kanya kahit pa nga madali man daan. Ate, pakitawagan si Dad. Ha? Nag-aalangan na utos niya pero sa huli ay sumunod din ako. Ngunit nakailang ring na ay hindi pa rin sumasagot si Daddy Rafi. Krista, hindi si Lolo Miguel. Maagap na putol niya habang ang atensyon ay nasa daan. Agad naman akong sumunod pero ang mga mata ko ay panakanakang nakasulyap sa daan dahil sa bilis ng pagmamaneho ni Krista. Hindi pa kami nakakalayo. Kaya naman ilang minuto lang ay papasok na ulit kami ng subdivision na pinanggalingan namin. Teka, Krista, hindi tayo pwedeng pumasok doon ng basta na lang. Pigil ko sa kanya. Mahirap na. Hindi namin alam kung ano ang madadat nga namin doon. Nakailang dasal ako na sana ay walang nangyaring masama kay Lucy. Lalo pa at maging si Lolo Miguel ay hindi din sumasagot. Nakahinga ako ng maluwag. Nang iparada ni Krista ang sasakyan, ilang kanto, buhat sa lumang bahay nila. Pinatay niya ang headlight ng sasakyan, pero nanatiling buhay ang makina noon. Hindi din sumasagot si Lolo. Nanginginig ang boses ko at ramdam kong nanunuyo maging ang labi ko. Shit, kung kailan naman mahalaga saka hindi sila sumasagot. Kinuha niya buhat sa akin ang cellphone. Pareho kaming habol ang hininga. Kahit pa nakaupo lang naman kami sa loob ng sasakyan. Tawagan mo kaya ulit si Lucy?
Suhestyon ko. Hindi tumugon si Krista. Nakatungo lang siya at ang atensyon niya ay nasa cellphone. Marahil ay sinusubukan niyang tawagan ulit si Lucy. Pareho kaming naghihintay nang mamataan ko ang isang sasakyan na papalapit sa gawin namin. Nanlaki ang mga mata ko dahil nakilala ko iyon. Mabilis kong kinalabit si Krista na nagulat sa reaksyon ko. Si Oliver, kay Oliver na sasakyan yan. Nagpapanik na sabi ko. Nabasa ko ang pagdaan ng takot sa mga mata ni Krista. Ate, tago! Pareho kaming yumuko para siguradong hindi kami makita kung sino man ang nasa sasakyan. Abot-abot ang kaba ko habang nakatago sa mismong floor ng sasakyan. Naramdaman naming lumagpas ang sasakyan ni Oliver dahil sa tama ng headlight niyon napapalayo na sa amin. Ilang segundo na ang nakaraan pero hindi pa rin kami ni Krista lumalabas sa pwesto. Tahimik lang kami at tanging ang mabilis na pintig ng puso ko ang naririnig ko. Bahagya pa akong natakot nang sumilip si Krista bago tuluyang bumalik sa pagkakaupo sa driver's seat. Ate, ano nang gagawin natin? Natatakot ako. Baka kung anong mangyari kay Ate Lucy. Sisilipin ko lang siya sa loob. Krista, delikado. Humingi na lang tayo ng tulong. Papaano kung kailangan niya ng tulong ngayon? Shit, kasalanan ko to. Paano kung nakita siya ni Kuya Oliver? Sigurado ka bang sasakyan ni Kuya Oliver ang nakita mo? Bigla akong nalito. Baka dinaya lang ako ng paningin. Pero hindi ako maaaring magkamali. Sasakyan niya iyon. Kilala ko ang sasakyan niya. Mahinang tugon ko. Ate, sisilipin ko. Ako na lang. Matapang na sagot ko. Hindi ko kakayaning maiwan dito ng sasakyan at maghintay kay Krista. Baka mapahamak siya at kapag nangyari yon ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Baka din tuluyan na akong kamuhian ng mga magulang nila. Ate, sigurado ka? Nag-aalalang sagot niya. Tumawag ka ng pulis at guard dito, Krista. Dito ka lang sa sasakyan at hintayin mo ang tawag ko sa'yo. Bilin ko. Pinilit kong tapangan. Kailangan kong tapangan ngayon. Kahit pa nga antiyan ko ay hindi na nakikiayon dahil sa kaba. Pinihit ko ang pinto ng sasakyan. Ate, sumama na kaya ako sa loob? Pigil ni Krista sa akin. Nilingon ko siya na noon ay tila nanilito sa kung ano ang gagawin. Hindi ako papayag na pumunta ka doon, Krista. Pangako, mag-iingat ako. Kapag hindi si Lucy sumagot, ay hindi ako papasok doon. Naiiyak si Krista na muling magsalita. Ate, mag-iingat ka. Tatawagan ko sina Mami at Tita. Bumalik ka agad kung wala si Ate Lucy doon. Tumango ako, saka bumaba ng sasakyan. Humugot ako ng hininga, bago naglakad patungo sa lumang bahay nila Krista. Panay ang lingon ko sa sasakyan ni Krista at naaaninaw ko siyang nakamasid sa akin. Kalkulado ang mga hakbang ko habang papasok sa malawak na bakuran. Bukas ang gate noon at halatang hindi pinagkabalahang isara ng kung sino man ang lumabas doon. Buhay naman ang mga ilaw sa garden, pero para sa akin ay napakadilim pa rin ang lugar. Lalo iyon nakadaragdag ng takot. Kung ano-ano na ang nabubuong eksena sa isipan ko. Hindi ko alam kung kaya ko bang harapin. Huminga ko ng malalim at pilit na ikinalma ang sarili. Umayos ka, Angela. Tapangan mo. Kausap ko sa sarili. Abot-abot ang kaba ko noong papanhik na ako sa hagdan patungo sa main door ng bahay. Panay ang lingon ko sa gate sa takot na baka bumalik si Oliver. Sumilip muna ako sa bintana pero hindi pala makikita ang loob ng bahay buhat doon. Sa halip ay sarili kong refleksyon ang nakikita ko. Idinikit ko ang tenga ko sa main door at nakarinig ako ng mga ungol mula sa loob. Tila iyon naghihirap. Lucy? Kinakabahan tawag ko. Lucy? Andyan ka ba? Ulit ko habang nasa main door. Lalo akong kinabahan nang biglang may kumaluskos sa loob. Nakarinig ako ng yapak papalapit sa pintuan at nangatog na ang tuhod ko sa takot. Akmang aatras ako pero huli na ang lahat dahil mabilis na bumukas ang pintuan. Nanlaki ang mga mata ko sa lumabas buhat sa loob ng bahay. Angela?
Angela, please help me. Umalis na tayo. Please. Papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Nagmamakaawa na boses ni Lucy. Muntik ko na siyang hindi makilala. Putok ang labi niya at ang mata. At magulong-magulo ang kanyang buhok. Gustong bumaliktad ng sikmura ko sa naamoy na parang kalawang. At alam ko kung ano iyon. Nanginig ako nang makita ang suot niyang damit kanina. Ay kulay pula na dahil sa dugo. Lucy? Malakas sa sigaw ko nang makabawi ako sa pagkabigla. Mabilis ko siyang inalalayan dahil halos hindi siya makatayo. Angela, mabuti at bumalik ka. Oliver, si Oliver, kailangan nating umalis. Nanghihina niyang sabi. Hinawakan ko siya at isinakbit ko ang kaliwang braso niya sa aking balikat. Wala akong alam sa first aid kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nahirapan akong alalayan siya dahil pakiramdam ko ay ang bigat niya. Bagsak ang katawan niya. Nakakailang hakbang pa lamang kami pero bumitaw ang braso niya sa akin at napahiga na siya sa sahig. Napansin kong unti-unting pumipikit ang mga mata niya kaya nakadama ako ng takot. Di ko alintana kung napuno na ako ng dugo. Lucy? Lucy, huwag kang tumulog. Tawag ko sa kanya at bahagyang tinapik ang kanyang pisngi na noon ay namumutla na. Mamamatay na yata ako. Bulong niya. Naging malalim ang bawat paghinga niya. Anong ginawa ni Oliver sa kanya? Hindi Lucy. Andyan lang si Krista. Itatakbo ka namin sa hospital. Kayanin mo. Nagpapanik na kausap ko sa kanya. Nilingon ko ang gate pero hindi ko doon namataan si Krista. Krista! Help! Pagbabaka sakali ko na baka may makarinig sa akin. Ngunit hindi ko matanawan si Krista. Mabilis kong dinukot ang cellphone sa bulsa na suot kong pants para tawagan si Krista. Napansin ko ang luha ni Lucy na tumutulo buhat sa gilid ng kanyang mga mata. Kaya maging ako ay napaiyak na rin sa takot at awa sa kalagayan niya. Bahagya ko siyang niyugyog. Lucy, isipin mo ang mga magulang mo. Lakasan mo ang loob mo. Lumaban ka. Litong-lito na ako sa kung ano ang gagawin. Bigla siyang nagmulat ulit kahit nawala iyon sa focus. Inalalayan ko siyang muling makabangon. Sa kabila ng nanginginig na tuhod ay pilit ko siyang inilalayan paalis ng lugar. Narinig ko ang pagring ng cellphone at nakahinga ako ng maluwag nang makitang si Krista ang tumatawag. Hello? Ate, asan ka na? Umalis ka na. Si Kuya Oliver. Bumalik si Kuya Oliver. Sigaw ni Krista sa kabilang linya. Pero hindi na ako nakasagot nang tumama sa mukha ko ang liwanag buhat sa headlight ng sasakyang pumasok sa loob ng gate. Bigla akong hindi makakilos at napigil ko ang paghinga. Nakamasid lang ako nang bumaba ang sakay ng sasakyan at diretsyon lumapit sa amin. Hindi ko napigilan ang paglandas ng luha sa mga mata ko sa takot nang mapagmasdan ko ang lalaki. Angela? Tanong ni Oliver habang nakamasid sa akin at kay Lucy.